tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Live na kuha po yan mula sa The Manila Hotel ngayong ikalawang araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Hustisya, accountability at transparency ang panawagan nila sa gitna ng isyu ng katiwalian sa gobyerno. Ayon sa Manila Police District, as of 9 a.m., tinatayang 150,000 ang bilang ng mga tao sa Quirino Grandstand. Hanggang sa paglipas itong magdamag, nasa 100,000 pa ring miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nananatili sa Quirino Grandstand sa Maynila. Kanya-kanya silang latag ng mahihigaan at tent para magpahinga bago ang programa roon ngayong umaga. Balita hatid ni James Agustin. Maraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang piniling magpalipas sa magdamag sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa 3 araw na rally. Sa datos ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office bandang alas 10 kagabi, umabot sa 120,000 na nag-camp out sa lugar. Iisa ang kanilang panawagan, transparency for a better democracy. Kanya-kanyang latag na mahigaan at mga tent ang mga miyembro ng INC. Kabilang dyan si Gerald at kanyang mga kaanak na galing Paranaque. Kailangan po ng may pagkakaisa. Opo, para po sa isinusulong na yan po, transparency for better democracy para po sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Bumiyahe naman na 16 na oras mula sa Cagayan ng pamilya ni Ruth na dumating sa Maynila kahapon ng umaga. Gusto lang namin yung pananawagan ng pamamahala namin na ilabas yung transparency and accountability for justice. Ganyan din ang panawagan ng pamilyang ito na galing Masantol, Pampanga. Para po sa atin, kasi pare-pares po tayong mga Pilipino, di ba po? Hindi lang po porket iglesia o kahit ano pong reliyon. Panay naman ang ikot ng mga tauhan ng Department of Public Services sa Manila City Hall para mapanatili ang kalinisan sa paligid ng Quirino Grandstand. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpapatuloy rin ngayong araw ang pagtitipon ng United People's Initiative sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kahapon, nagkaroon po ng tensyon sa kasagsagan ng kanilang peace rally. Lahat tayo gusto natin bumaba si Marcos. Let's not prevent anyone from doing that. But if you will insist to take that... Wala. Ang tanong namin, sir, ano ba yung dala nyo? May dala ba kayong plaka? Marcos resign. Hinarang ng mga pulis ang grupo ni Eric Celis na nananawagan ng pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng pulisya, hindi raw kasi sila kasapi ng UPI na nag-organisa ng kilos protesta. Ayon kay Celis, isang dating kongresista mismo ang nag-imbita sa kanila roon. Humupa naman kalaunan ang tensyon ng magkasundo ang dalawang kampo. Kaisa ng UPI sa rally ang grupo ng mga retired generals, mga miyembro ng PDP Laban, Juan Bangsamoro at ilang religious groups. Ayon sa Quezon City Police District, umabot sa 4,000 ang naitalang nag-rally sa People Power Monument hanggang alas 7 kagabi. Sa isang pahayag, nanawagan ang UPI sa Pangulo na gumawa agad ng mga hakbang para maibalik nila ang kumpiyansa sa Office of the President. Dapat din daw ipag-utos ng Pangulo na maisapubliko lahat ng dokumento, pag-uusap at records kaugnay sa budget allocations, insertions at fund flows. Kung hindi raw ito agad matutugunan, dapat anilang mag-resign na lamang si Marcos. Sabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, matagal nang sinisikap ng Pangulo para maayos ang anyay kalat na iniwan ng nakaraan. Mga kapuso, maagang inulan ang ilang lugar sa Metro Manila ngayong pong araw. Sa kabila niyan, magiging maayos pa rin ang lagay ng panahon ayon po sa Pag-asa. Sabi ng Pag-asa, epekto ng easterlies ang ulan kaninang umaga. Pero higit na asahan na magiging mainit ang panahon. Apektado rin po ng easterlies ang ilan pang panig ng Central at Southern Luzon kasama ang Visayas. Shear line naman ang magpapaulan sa Cagayan Province at Isabela.
Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa Palawan at Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone. Umiiral naman ang hanging amihan sa Ilocos Region, Cordillera at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley Region. Umabot po sa 17.2 degrees Celsius ang minimum temperature ngayong araw sa Baguio City, habang 25.4 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Tatlong video ang inilabas ni dating Congressman Zaldico matapos siyang idiin sa issue sa flood control projects. Isa sa mga paratang ni Ko, maging sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay kumikbak umano sa flood control projects. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa ikatlo at huling video ni dating Congressman Zaldico, may isa pa siyang malaking akusasyon laban kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Sa testimonya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Independent Commission for Infrastructure, SICO ang itinurong proponent sa 35 billion peso na halaga ng flood control project sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Giit ni Ko, wala siyang nakuhang pera mula sa flood control projects. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Inaasahan na raw ni Ko na dadami pa ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Ayon pa kay Ko, sinabihan siya ni Romualdez na huwag umuwi sa Pilipinas dahil delikado raw. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. May mga ilalabas pa raw na impormasyon si Ko sa mga susunod na araw. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa unang video na inilabas ni Zaldico noong Biyernes, idinawit din niya ang Pangulo sa umano'y 100 billion peso insertion sa 2025 budget. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Sa ikalawang video na inilabas nitong Sabado, nanawagan si Ko sa Senado na imbestigahan ang umano'y 100 billion peso insertions dahil wala raw siyang kumpiyansa sa ombudsman. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago pa man lumabas ang ikatlong video ni dating Congressman Zaldico, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niyang patulan ang mga pahayag ni Ko. Mr. President, yes. Sir, comment po on Zaldico's accusations po, sir. Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you're saying. Ayaw rin magkomento ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mga paratang ni Ko dahil hindi naman pinanumpaan ang mga salaysay at hindi niya tatanggapin sa korte. Handa raw makipagtulungan si Romualdez sa anumang prosesong naaayon sa batas. Tiwala raw siyang lalabas din ng katotohanan. Itinanggi naman ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang paratang na tinawagan niya si Ko tungkol sa umano'y utos ng Pangulo na 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget. Giit ni Pangandaman, lahat ng proyektong gusto ng Pangulo ay nakasaad na sa 2025 National Expenditure Program na isinumiti sa Kongreso. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program.
That is why it is called the President's Budget. We respect and strictly follow the budget process. Update po tayo sa kaayusan at seguridad na kasabay ng nagpapatuloy pa rin kilos protesta ng ilang grupo. Kausapin natin si NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony Aberin. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po at sa lahat ng mga inyong taga-subaybay, magandang umaga. Opo, sa inyo pong monitoring, gaano ng karami tao yung nakibahagi sa Day 2 ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand? As of 11 a.m. po, dito po sa Quirino Grandstand ay may estimate na po tayong halos 200,000 po na andito po ng mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. Inaasahan po bang dadami pa ito at kumusta po yung kaayusan at seguridad? We expect po na mag-i-increase po ito hanggang mamayang hapon and baka masurpass po yung number natin kahapon. And when it comes sa security po ay tuloy-tuloy po ang pagsisecure natin sa lahat ng area and we made some security adjustment po. Ni-realign po natin yung ibang personnel po natin sa mas malayong lugar nang sa ganun ay hindi na po nababahala ang mga kapatid po natin sa iglesia ni Cristo. Kumusta na po naman po yung daloy ng trapiko sa lugar? We understand may mga parking na nahaharangan na yung iba pero ang sabi nasa kalye naman yung ibang mga sasakyan nila. Tama po yun. Actually po, at this moment po, is heavy po yung mga kalsada po na apektado. And sana po sa ating mga kababayan ay i-check muna po nila yung pupunta nila para makita nila yung traffic rerouting at saka mga cloud closures po na ini-implement po natin dito. So iwasan na po yung lugar kung hindi naman kailangan. Doon naman po sa isa pang grupo sa White Plains, sa Quezon City, nasa ilan na po yung mga dumalo at yung peace and order situation po doon? As of this moment po, based po sa report po ng ating district director doon, ay generally peaceful din po doon sa may White Plains and as of this moment, mga 500 plus na po yung mga nagko-converge po doon ng mga protesters coming from UPI, from GIL at saka Iglesia ni Cristo and other group po. Sa ngayon po, bukas pa po ba yung daan sa may White Plains? Pwede pa po bang daanan yun ng mga motorista? Nakasarado po yon kaya pinapayo po natin na tignan po yung mga announcement natin dito sa mga Facebook at other social medias po para makita po yung mga traffic rerouting schemes po na ini-implement po natin. Opo. May ibang kilos protesta po ba tayong inaasahan sa mga susunod na linggo? Dito po sa may Liwasyang Bonifacio, may in-expect din po tayo. At saka dito sa may EDSA Shrine, although dito po sa EDSA Shrine ay ginagawang convergence point lang po tapos pumupunta po sila sa PPM. Iyon po yung mga pangunahing lugar po na binabantayan natin, yung Liwasyang Bonifacio, dito po sa Quirino Grandstand, sa PPM at dyan po sa EDSA Shrine. Kumusta naman po yung status sa inyong mga tauhan? We understand, dumadami na rin yung mga kailangang bantayan sa mga malls. Kumusta pa yung mga seguridad sa iba pang mga areas na inyo pong binabantayan? Tuloy-tuloy po yung seguridad po natin dito sa buong Metro Manila. Iba rin naman po yung naka-deploy po sa mga nagrarally at may mga naka-deploy din po tayo sa different convergence point po dito sa buong Metro Manila. Tuloy-tuloy po yung police visibility natin and hindi po nagalaw yung mga naka-assign po sa estasyon ay kung ano yung patrolling at police visibility na usual po nilang ginagawa ay doon pa rin po yung dapat nilang bantayan. Hindi po natin sila in-involve for CDM or for police security po dito sa Quirino Grandstand. Opo, ano pong ginagawa niyong coordination dito sa mga organizers ng protesta para hindi pa maulit yung medyo pag-iinit ng iba-ibang mga grupo habang nagsasama-sama sila dito sa mga protestang ito? Open po yung communication natin and from time to time ay dumadalaw po ako doon sa may leadership po ng Iglesia ni Cristo dito sa may Quirino Grandstand. And at the same time may nakaposte na po na mga scan at yung mga security details team leader po nila ay may communication po tayo at may radyo po sila. Doon po ako minsan nakikipag-communicate. Yan din po sa Quezon City, si District Director, tuloy-tuloy din po yung coordination po niya sa leadership po ng UPI. Other group po nandyan po. Opo. Sa ngayon po ba may areas of concern kayo? Either dito sa mga protest areas o iba pang lugar sa Metro Manila?
Sa ngayon po ay wala po tayong areas of concern at wala po tayong direktang banta sa seguridad. Although magpagayon pa man ay tuloy-tuloy po yung monitoring natin in coordination sa different intelligence unit po ng other agencies po. Baka may panawagan po kayo sa ating mga kababayan, lalo na yung mga posibleng maabala sa kanilang mga lakad o kayo mga nag-aalala dito sa mga protestang ito. Nasa inyo po ang pagkakataon. Sa ating mga kababayan po ay kung wala naman po tayong importanteng lalakarin sa araw na to at sa mga bukas po ay mangyaring ipagpaliban na lang po kung ang inyong lakad po ay dito po sa mga apektadong lugar. At sa mga kasali po sa mga rally, sana po ay sumunod po tayo sa mga lituntuning inilatag po ng ating kapulisyan nang sa ganun ay makaiwas po tayo ng potential po na problema. At sa mga PNP members po na nakadeploy, mahigpit po ang bilin ng ating liderato sa pamumuna po ni Police General Elencio Nartates, ang ating Chief PNP, na we must always observe maximum tolerance. Respeto po natin ang karapatang pantao ng ating mga kababayan. And at the same time, lahat po dapat ng ating aksyon ay anchored po sa police operational procedure. Okay, malinaw po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Halik. Thank you po at magandang umaga po. Si NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony Aberin. Beep, beep, beep mga motorista, humabol na sa pagpapakarga ngayong araw dahil big time ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 20 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina at diesel. Wala namang pagbabago sa presyo ng kerosene dahil sa umiiral na price freeze. Ika-7 linggo magkakasunod na taas presyo niyan para sa gasolina, habang ika-4 na linggo naman para sa diesel. Nanawagan ang ombudsman kay dating Congressman Zaldico na magsumite siya ng sinumpaang salaysay matapos magsalita ukol sa flood control projects at budget insertions. Para naman sa Malacanang, nagpagamit lang si Ko sa mga gusto umanong magpabagsak sa Pangulo. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Lang ng meeting nila. Kasunod ng pagdawit ni dating Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos sa umuning mga insertions sa 2025 budget, sa tingin daw ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, may gumagamit kay Ko para pabagsakin ng Pangulo. Tingin ko, nagpagamit si Zaldico. Itiniming ito kasi ang gusto ng mga gusto magpabagsak sa Pangulo ay mawala ang Pangulo. Diba? Kaya maaaring gamitin to, personal ko to, ito lang yung nababasa ko. Pinangakuan na kapag kami ang naging nasa pwesto, mapalitan ang Pangulo, hindi ka na uusigin. Nang tanungin kung sino sa tingin niya ang gumagamit kay Ko, alam naman natin kung sino ba yung gusto magpabagsak sa Pangulo. Sino ba yung nagnanais na ipwesto ang iba sa kapalit ng Pangulo. Giit ng kampo ni Ko, walang ganitong deal na nagpapagamit si Ko. Ginagawa raw niya ito dahil oras na para gawin ang tama. Sa inilabas na video ni Ko, ipinakita niya ang mga litrato ng mga hilera ng mga maleta na kanila raw i-deliver sa Pangulo at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng mga litrato, may mga nakalagay na date at may katagaring cash out. Hindi ipinaliwanag ni Ko kung ano ang ibig sabihin ng mga petsang nakalagay sa mga litrato. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang video. May nilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, papaano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? Meron date din na maleta mga January 2025, March, and May 2025. So papaano rin pong mangyayari yun kung January 13 pa lang na 2025 ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So saan manggagaling yung kanyang power? Anong susunod na hakbang ng Malacanang kasunod ng mga pahayag ni Ko? Sampahan siya ng kaso kung dapat sampahan. Yun lang. Wala. Kasi ang Pangulo naman lagi sa batas eh. Lagi naman yan sa kung ano ang itinuturo ng ebidensya, may threat ba talaga.
So dapat patunayan niya yan. Hindi pwedeng bibig lang yan. Sandaling magsalita niyan. Pangalawa, kung meron talagang threat, ano bang sabi ng ombudsman? Poproteksyonan ka. Wala siya dapat ikatakot. Ang kinakatakot lang niyan, talagang masakdal siya, dalang ebidensya, papunta talaga sa kanya. Kahit sabihin natin yung mag-state witness siya, dahil may mga nagsasabi gawing state witness siya, wala siyang isosole dahil wala siyang sinabing kinuha niya. Doon pa lang, na talagang sinesafety niya na yung sarili niya. Nanawagan na rin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ng sworn affidavit si Ko. Pero sabi ng abogado ni Ko, walang puntong gawin ito dahil hinusgahan na aniya ng Ombudsman ang kaso ng kliyente niya. Pilit din daw kung sasabihin naman ng Ombudsman na kailangan nila ang sworn statement ni Ko para patotohanan ang mga alegasyon niya sa videos. Dahil alinsunod daw sa Ombudsman Charter ay kailangan niya imbestigahan kahit anonymous complaints. Kung gusto raw ng Ombudsman, pwede siyang mag-imbestiga kahit walang sworn statement. Magsusumiti raw ng sworn statement si Ko kung naaayon ito sa layunin nila alinsunod sa procedural rules. Pero hindi raw niya papayagang magsumiti si Ko para lang makilaro sa aniyay political games. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang pasahero matapos makasalpukan ng sinasakyan niyang bus ang isang delivery truck sa Plaridel, Quezon po yan. Chris, papaano daw ang nangyari at nagkaroon ng disgrasya? Connie, ayon sa pulisya, sinakop ng pampaserong bus ang kabilang linya ng kalsada sa Barangay Concepcion. Kaya nakasalubong nito ang truck. Papunta sa ng Bicol ang delivery truck na mangyari ang insidente, habang pamaynila naman ang bus. 12 ang sugatan, kabilang na ang mga driver ng bus at delivery truck. Agad silang dinala sa ospital. Patuloy pa ang investigasyon. Wala pang pahayag ang pamunuan ng dalawang sasakyan. Mahigit 1 milyong pisong halaga naman ang hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Imus, Cavite. Inaresto ang sospek sa operasyon sa barangay Medisyon 2F. Nakuha sa kanya ang mahigit 200 gramo ng hinihinalang iligal na droga, marked money, sling bag at motorsiklo. Aminado ang sospek na naghahatid siya ng iligal na droga. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Lalaban muli sa Southeast Asia o SEA Games si Pinoy Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Siya po ang mangunguna sa weightlifting team ng Pilipinas sa SEA Games na gagawin sa Thailand ngayong Disyembre. Nitong 2023 SEA Games, hindi lumaban si Heidelin para mag-focus sa mga qualifier ng 2024 Paris Olympics. Ngayong taon, sasabak siya sa women's 58 kg division. Bukod kay Heidelin, may 8 pang Pinoy weightlifter na mampabato ng Pilipinas sa SEA Games sa susunod na buwan. Hindi raw hangad ng Iglesia ni Cristo ang pagbagsak ng pamahalaan sa pagsasagawa nila ng protesta kontra katiwalian. Ayon sa isa sa mga ministro ng INC na si Bienvenido Santiago Jr., panawagan lang nila ang mapanagot ang mga lumalabag sa konstitusyon. Sabi naman ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Edwin Zabala, dapat buksan sa publiko ang mga ginagawang investigasyon sa anilay mga anomalya. Hindi rin daw dapat pagtakpan ang mga sangkot dito. Dumalo at nagsalita rin sa rally si Senador Rodante Marcoleta. Bukod sa dapat anyang buksan sa publiko, hiling din ni Marcoleta na maging makatotohanan at katanggap-tanggap anya ang pag-iimbestiga sa issue ng flood control projects. Pinuna rin niya ang Independent Commission for Infrastructure kaugnay niyan. Ginawa po ang tinatawag na ICI. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Nananawagan din tayo na yung mga hakbang na gagawin ay dapat na makatarungan at sang-ayon sa ating saligang batas.
Esta Sectu Encantadex. Darating na ang kadilimang babalot sa mundo ng mga enkantado. Hatid ng bagong bathala sa Encantadia Universe. Mawawasakin ko ang lahat ng iyong nilikha! Meet Gargan, ang bathala ng kadiliman, kaguluhan at pagkawasak na gagampanan ni Tom Rodriguez. Ang kanyang nakakakilabot na pagdating, meet siya ng pagkasawi ng isang mahalagang nilalang para sa mga enkantado. Bukod kay Gargan, dapat ding abangan ang level up na sangre transformation ni Terra Bianca Umali para matalo si Mitena Rian Ramos. Ang iba pang mga exciting na eksena, panoorin sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Nahati ang isang kotse sa Taytay Rizal matapos sumalpok sa poste ng ilaw at gate. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol sa sasakyan ng driver na ngayon nasa ospital. Balita hatid ni EJ Gomez. Aray ko talaga. Iwala yung kaluluwa. Nahati sa dalawa at nayupi ang kotseng yan matapos maaksidente sa bahagi ng Manila East Road, Barangay San Juan sa Taytay Rizal, alas 2:30 ng madaling araw nitong linggo. Hulikam ang mabilis na takbo ng sasakyan na sumalpok sa isang poste ng ilaw. Sumalpok din ito sa isang gate. 3 tao ang muntikan pang mahagip ng kotse. Bumagsak at nagpagulong-gulong ang isa sa kanila habang nakatakbo ang dalawa. Humambalang sa gitna ng kalsada ang sasakyan. Nakalas pa ang likurang bahagi nito. Kwento ng saksing security guard sa establishmentong pinangyarihan ng aksidente. Nasa loob po ako dito sa guard house nung time na yon. Tapos nung gulat ako, biglang ang lakas ng impact yung gate dito sa guard house. Napatayo ako. Lakas ng impact talaga, grabe. Parang lindol yung itong guard house ko. Para kung nabibingi. Diyan siya, tumama sa ligi. Nadamay rin sa aksidente ang nakaparada niyang motorsiklo na nabagsakan ng nasalpok na gate ng sasakyan. Base sa investigasyon ng Taytay Police, nawala ng kontrol sa sasakyan ang 25 anyos na driver. Yung driver po ng car, mabilis po yung takbo po niya. Na out of control po niya yung kanya pong minamanehong sasakyan. So ito po ay magiging self-accident, ma'am. Dinala sa ospital ang driver ng sasakyan. Nagtamo ng minor injuries ang 3 nadamay sa aksidente. Tumagal ng mahigit 1 oras bago tuluyang naitabi ang sasakyan at muling nadaanan ng kalsada. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kaanak ng naaksidenteng driver. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Ininspeksyon ng ICI at DPWH ang mga flood control project sa Cebu matapos ang matinding pagbaha sa lalawigan dahil sa bagyong Tino. Cecil, ano yung mga inisyal na nakita nila ron? Rafi, hindi raw sinunod ng DPWH dito sa Region 7 ang master plan ng mga river basin sa bansa, kaya maraming lugar dito ang binaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Pinuntahan ng DPWH at ICI ang mga flood control project sa iba't ibang bahagi ng Cebu na binaha. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., aminado ang DPWH Regional Director na mas nakatipid sana kung inunang gawin ang river basin kesa sa mga itinayong flood control projects. Tiniyak ng ICI na pananagutin ang mga nasa likod nito. Ipapaayos din agad ang mga nasirang flood control projects dulot ng bagyo. Pinabuluanan ng Monterasas de Cebu ang ilang aligasyon ng Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa kanilang high-end residential project na sinisisi sa pagbaha sa ilang bahagi dito sa Cebu. Ayon sa kumpanya, bukas sila sa investigasyon ng DENR. Itinatanggi nilang pumutol sila ng mahigit 700 puno para sa kanilang proyekto. Alinsunod din daw sa kanilang Environmental Compliance Certificate at Development Permit. Tanging mga palumpong o shrubs at secondary undergrowth lang ang kanilang inalis. Binigyang diin nilang malayo ang nasabing proyekto sa mga bahagi ng Cebu na nakaranas ng matinding pagbaha.
38 days before Christmas at bumida nga po ang galing ng mga Pinoy sa parol making sa isang kompetisyon sa Malacanang. Damang-dama na rin ang diwa ng Pasko sa isang pasyalan sa San Jose, Nueva Ecija. Balitang hatid ni Pia Arcangel. Buhay na ang diwa ng Pasko sa San Jose, Nueva Ecija sa pagpapailaw ng giant Christmas tree. Highlight din ang life-sized Belen at iba't ibang hugis ng pailaw na perfect background para sa holiday photos. Super ganda! Masaya mga bata. Di naman magugutom ang mga namamasyal dahil sa night market, may mabibilhan ng iba't ibang pagkain tulad ng mga pampaskong kakanin at street food. May free movie pa na perfect pang pamilya o barkada bonding. Bida naman ang creativity at craftsmanship ng mga Pinoy sa parol making contest sa Malacanang. Bawal ang plastic at kailangan sustainable materials ang gamit. Kaya may mga gumagamit ng mungo seeds, mais at shells. May mga parol namang hindi lang pailaw ang pang-agaw at tensyon, kundi pati ang kakaiba nilang hugis at animated na disenyo. Idinisenyo ang mga parol alinsunod sa temang Ilaw ng Bayan, Parol ng Pag-asa at Pagkakaisa. Kabilang sa judges, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Ang makakakuha ng first prize mag-uuwi ng 1 milyong piso. Lahat naman ng entry ay ipapalamuti sa Christmas tree ng palasyo. Iaanunsyo ang winners sa Malacanang Christmas Tree Lighting Ceremony. Pia Arcangel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Stand out ang husay ng mga sparkle artist sa 30th anniversary celebration concert ng Sparkle nitong Sabado. Nagala Taylor Swift sa kanyang production number si Kapuso primetime Princess Barbie Forteza. Nagpakilig naman si Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang song number. Nagpahanga rin si Asia's Limitless star at The Voice Kids coach Julian San Jose sa kanyang performance. All out din sa kanilang performances sina Michelle D at Miguel Tan Felix. Powerful ang song and dance performance ni star of the new gen, Jillian Ward. Good vibes ang hatid ni na comedy concert queen Ay de las Alas, Bubay at iba pang sparkle comedians. Hindi rin nagpahuli ang Kapuso housemates, pati na ang Maka at Sangre Star sa kanilang production numbers. Spotted din ang iba pang sparkle artists sa event. Present din sa event sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Nilaunch din ng Sparkle ang isang campaign na inspired ng namayapang sparkle artist na si Emma Atienza. Sparkle is very proud to present Click Kindness. Lahat ng posts natin ay dapat nagbibigay inspirasyon. Hindi po nagbibigay ng hateful feedback, hindi nangaaway, at kung hindi nagbibigay po ng pagmamahal. Ito na ang mabibilis na balita. Huli kamang pag-araro ng dump truck na yan sa 2 motorsiklo sa Antipolo, Rizal. Sa kuha ng dashcam, kita pa ang pagtumba ng isang motorsiklo sa kalsada ng Barangay Mambugan. Tumila po ng rider at nagulungan ng truck. Dead on the spot ang biktima na isang rider ng motorcycle taxi. Sugatan naman ang 2 sakay ng isa pang motorsiklo. Ayon sa mga pulis, nawalan ng kontrol o nawalan ng preno ang truck. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na tumanggi magbigay ng pahayag. Desidido namang magsampa ng reklamo ang pamilya ng nasabing rider laban sa driver. Patay ang isang pulis matapos maaksidente ang sinasakyang mobile patrol car sa Pagsanhan, Laguna. Ayon sa pulisya, pabalik sa kanilang istasyon ng mga biktima para ihatid ang isang suspect na nahuli sa buy-bust operation nang mangyari ang aksidente. Isang motorsiklo ang iniwasan ng driver dahilan para mawalan siya ng kontrol at sumalpok sa arko. Sugatan ang iba pang sakay ng patrol car kabilang ang driver at suspect na kanilang inaresto. Nagpapagaling na sila sa ospital. Pinarangalan sa 40th Gintong Parangal 2025 ng Malabon, LGU, si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Para po yan sa kanyang natatanging ambag sa pagsusulong ng responsableng pamamahayag. Balitang hatid ni Jamie Santos.
kinilala ng Malabon ang mga natatanging individual na nag-ambag sa pag-unlad at nagbigay ng karangalan sa lungsod. Tumanggap ng Malabon Medal Badge Lifetime Award bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Para kay Attorney Gozon, isa raw malaking karangalan ang natanggap niyang pagkilala. Sa kanyang talumpati, sinariwa ni Attorney Gozon ang kanyang kabataan. At kahit hindi na raw siya nakatira sa Malabon, nananatili anya ang kanyang puso para sa lungsod. Dahil lang team, parangal sa mga nakaraan, o gunitain natin ang nakaraan, I would like to say that I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago. That I learned how to swim in Malabon River when it was not yet polluted. And that I spent my early formative years in Malabon. Kasama niya sa pagtanggap ng parangal ang kanyang mga kapatid na sina Carolina Gozon Jimenez, pati si Florencia Gozon Tariela na nauna ng ginawaran ng dangal ng Malabon Award. Ayon sa Kasama Incorporated na nag-organisa ng event, kinilala si Attorney Gozon dahil sa kanyang matatag na paninindigan sa katotohanan at pagsusulong ng responsableng pamamahayag sa pamamagitan ng pamumuno ng GMA Network Incorporated. Pinarangalan din sina Senador Loren Legarda, BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, dating Senate President Juan Ponce Enrile at iba pang personalidad mula sa sining, akademya, negosyo at serbisyo publiko. Ito pong pagbibigay ng ating gintong parangal ay hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa bawat Malabueñong nangangarap, nagbibigay ng masigasig na pagmamalasakit at karunungan, kagalingan. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makibalita na ho tayo sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. Mula po sa Quirino Grandstand, may ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Connie, as of 10:30 a.m., umaabot na sa 180,000 yung mga nandito sa Quirino Grandstand na dumadalo sa INC rally. Batay po yan sa crowd estimate ng Manila Police District. Kung makikita nyo sa likod ko, tirik po ang araw sa mga oras na ito. Napakainit pero hindi po natitinag yung mga dumadalo rito sa rally at nandiyan sila, nakaupo pa rin, nakasakapayong na lang, nasa loob ng kanilang mga tent. Sa ngayon ay wala pa nagsasalista sa entablado, mga performance lamang yung nangyari kanina. Mamayang 4 p.m. pa kasi yung main program dito. Marami ang nag-overnight dito. Kanya-kanyang latag sila ng tent, may mga portable comfort room pero mahaba ang mga pila. Mahaba rin ang pila sa food truck na libreng pagkain dito ng ilang politiko. Mainit ang panahon ngayon dito, tirik ang araw pero may naka-ready namang mga ambulansya at medical team. Marami rin nakakalat ng mga nagtitinda ng pagkain. Abiso naman po sa mga motorista, traffic po sa Lagos Nilad sa tabi ng Manila City Hall kayo ng umaga yan. Sarado na kasi yung kalsada papuntang National Museum hanggang Rizal Park. Kaya hanap na po kayo ng ibang ruta para hindi maabala. Connie, 3 araw yung rally na ito ng INC kontra korupsyon dito sa Quirino Grandstand. Kahapon, dito ngayon, kahapon, umabot sila ng 650,000. Batay po yan sa crowd estimate ng Manila City Hall. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito ang GMA Regional TV News. Okay, sir. Sandamakmak na mga sanga ng puno at troso ang naipon sa Ambuklao Dam dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Ayon sa mga otoridad, inanod yan mula sa Agno River kasunod ng bagyo. Nagsasagawa na ng clean-up drive ang mga opisyal ng barangay at volunteers. Naglagay na rin ng lubid para harangan ang mga debris at mapigilan ang pagkalat nito. Ayon sa isang barangay kagawad, ito ang unang beses na ganyan karaming debris ang inanod sa Ambuklao Dam matapos ang bagyo. Delikado raw ito sa spillway ng dam. Nasunog ang ilang establishmento sa barangay poblasyon sa Bayog, Zamboanga del Sur.
Nagngangalit na apoy at maitim na usok ang tumambad sa mga taga-Purok 9 pasado alas 8 ng gabi noong Huwebes. Ayon sa Bureau of Fire Protection Region 9, kabilang sa mga nasunog ang isang art sign shop, barbershop at tindahan ng motor parts. Damay rin ang isang bahay. Walang naitalang sugatan sa insidente. Problema sa kuryente ang isa sa mga tinitinang sanhi ng apoy. Walang pahayag ang mga may-ari ng nasunog na bahay at mga tindahan. Niluluto ngayon ng GMA Public Affairs ang iba't ibang paksa na posibleng magamit sa mga upcoming teleserye. Ang latest hatid ni Athena Imperial. Andres Bonifacio. Kasaysayan, pagprotekta sa kalikasan, regional culture, kauna ka mo diri, kahirapan at social class, at ang kalakaran sa beauty industry. Ilan lang ito sa mga paksa ng mga serye ng GMA Public Affairs. Ang susunod na aabangan, yan ang kasalukuyang tinatalakay ng 24 na future TV and digital series creators sa The Big Idea, ang Drama Concept Development Workshop ng GMA Public Affairs. Ibinahagi ni National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee ang mga nakuha niyang aral sa ilang dekada niyang screenwriting at storytelling experiences. Ano ba ang matimbang sa akin na mga issues? Anong emotions ang mahalaga sa akin? Kinakailangang totoo ako sa sarili ko. Ang hari ay yung audience. Nagsusulat tayo dahil gusto nating may manood. Magkakaiba ang profiles ng mga piniling workshop participants mula sa mahigit 200 nagpasa ng story concept simula ng buksan ang sign-ups. Kaya naman diverse din ang atake at points of view ng mga ipinasa nilang kwento. Kabilang sa mga present sa unang araw ng workshop, si GMA Network Senior Vice President for GMA Public Affairs, Nessa Valdeleon, at Vice President for GMA Public Affairs, Arlene Carnay. Pagkatapos ng 4-day workshop, kikilalanin ang team na may best story concept at gagawing Kapuso series ang mga konseptong mabubuo mula sa The Big Idea Workshop. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinampahan ng reklamong public nuisance ang content creator na sumunggab kay Ariana Grande sa Yellow Carpet Asia Pacific premiere ng Wicked for Good sa Singapore. Kumaripas ng takbo ang lalaking yan papunta kay Ariana na abalang nakikipag-interact sa fans kasama ang kanyang co-stars. Inakbayan pa ng lalaki si Ariana at nagtatatalon sa tabi ng aktres. Agad namang kumigitna si Cynthia Erivo sa dalawa habang inilalayo ng security ang lalaki. Kinalala ang lalaki na si Johnson Wen, ang 26-year-old social media personality na ginagawang content online ang pagsugod sa concert stages at sporting events. Sa kanyang Instagram post last Thursday, kinumpirma ni Wen na pinalaya na siya kasunod ng pag-ako sa ginawang stunt sa premiere. Kung mapapatunayang guilty, maaari siyang pagmultahin ng mahigit $1,000 o mahigit 91,000 pesos. Sa kabila ng komosyon, the show and premiere must go on. I have been changed for good. Enjoy na naki-toss-toss ang Wicked fans kabilang ang winners ng Wicked Singing Contest na nagsample pa ng kantang For Good. Present din ang iba pang cast members ng show at ang direktor nito na si John M. Chu. Speaking of For Good, ano kaya ang naaalala ng lead stars sa kantang yan? Oh my goodness, we have some really beautiful friends and family that I think are always on our minds, you know? I think so. We have a lot of love in our lives. We're so lucky, so yeah. Samantala naglabas ng video message si Vice President Sara Duterte ngayong ikalawang araw ng mga protesta kontra katiwalian. Sabi ng bise, nauunawa niya ang galit at pagkadismaya ng taong bayan. Nasaksihan daw mismo ng bise ang anyay pagmamanipula ng Kamara sa budget ng Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Napakinggan na rin daw niya ang hinaing ng mga OFW tungkol sa transparency, accountability, peace at security.
Sisikapin pang kunan ng pahayag ng Malacanang kaugnay sa mga sinabi ng bise. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Mainit na balita, nasusunog ang isang residential area sa Tondo sa Maynila. Kita ang pagangat ng maitim na usok mula sa mga bahay sa Barangay 93. Patuloy pa po itong inaapula. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Samantala, namangha po ang maraming namamasyal sa Christmas paanda ng isang amusement park sa Tanawan, Batangas. Ibinida kasi roon ang 3D projection mapping sa mismong kastilyo ng theme park. Makailang beses po itong nagpapalit-palit ng disenyo, kaya naman kinakaaliwan ito ng mga bisita, mapabata man o matanda. Sinabayan pa yan ng aktibidad ng Christmas tree lighting at engranding fireworks display. Ito naman, ginawang more fun ng isang grupo ng mga estudyante sa Batangas City ang kanilang class reporting. Ang kanila raw kasing goal, effective learning na may konting laughing. Anong pakulo ba yan at nang mapag-aralan? Ayan, in their puppet mode ang mga estudyanteng yan sa pag-report sa harap ng kanilang klase. Ay kay Hughes Cooper Aurelane Nicole De Castro, naatasan kasi silang gumawa ng report tungkol sa isang topic. Ang requirement ng kanilang teacher, dapat may baon din silang twist. Kaya ang grupo naisip daw ang ganyang pakulo para siguradong gising at nakatutok ang buong klase sa kanilang report. Ang ending, tutok sa kanila pati ang netizens. Super natuwa naman daw ang kanilang teacher sa kanilang pakulo. Hindi pa nga lang nire-reveal ang kanilang grado. Kung online naman ang pag-uusapan, mukhang pasado dahil may mahigit 3.1 million views na ang video na yan. Trending! Kakatuwa naman yan. Gawin kaya natin. Effective na pamamaraan, di ba, ng pag-re-report. Kasi nandun yung atensyon correct. Nakakatuwa. Nakakatuwa. 5 ang ibibigay namin sa inyo na grado, ha? Ay, hindi. 1 pala. 1. Para sa ibang school, 5. Sa ibang 5 kasi. Pasado yun. Yes. Pinakamataas. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Ako naman po si Rafi Tima. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.